Napabalita ang pagkamatay ng isang 39-year-old na babae di umano mula sa complications ng stem cell therapy. Ayon sa investigasyon, ang pasyente ay may chronic kidney disease. Ilang oras matapos siyang makatanggap ng IV infusion ng glutathione at stem cell, siya ay nagkumbulsyon at nawalan ng malay. Naisugod pa siya sa ospital, ngunit binawian din siya ng buhay. Ayon sa death certificate, ang kanyang immediate cause of death ay anaphylactic shock na mula sa glutathione at stem cell infusion. Ang anaphylactic shock ay isang severe o grabing allergic reaction dala ng mga substances sa gamot o pagkain kung saan allergic ang pasyente. Maaaring sumikip ang daluyan ng hangin at bumagsak ang blood pressure na nagdudulot ng pagbagsak ng oxygen levels, seizures at iba pang organ damage. Mabilis ito at nakamamatay kapag hindi naagapan. Nakakalungkot ang nangyari kaya gusto ko ulit ipaalala na hindi FDA approved ang IV glutathione o mga stem cell infusion na naglipa na dyan sa tabi-tabi. Hindi recommended ng Philippine Dermatologic Society ang paggamit ng IV gluta sa pagpapaputi. Samantalang wala pang sapat na ebidensya ang paggamit ng mga stem cell treatment bukod sa 3 indications. Ang mga FDA-approved indications for stem cell treatment ay ang hematopoietic stem cell transplant, corneal resurfacing with limbal stem cell, at skin regeneration with epidermal stem cells. Mag-ingat sa mga clinics na nag-o-offer ng mga ito dahil hindi mo sigurado ang kalidad ng mga ginagamit at karamihan ay hindi lisensyado upang mag-offer ng ganitong treatment. Hindi mo nga sure kung totoo o legit na stem cell talaga yung i-inject sa'yo or yung ginagamit nila. Tanging ang 6 na ospital o laboratory lamang na nakalista sa taas ang aprobado at may lisensya from FDA na gumawa ng mga stem cell treatment.